Our pritong ginataang tilapia na pinagmantika. Pinagmantika daw, parang una pang nagmantika yung nagluto. Huy! At ayan, good day mga manay. Ang lulutuin naman natin ngayon sa videong ito ay ginataang tilapia. Pero kadalasan, diretso natin ginagataan ang tilapia. Dito sa amin sa Quezon Province ay sikat din ang tinatawag na sinugno, kung saan iniihaw muna ang tilapia bago ito gataan. At syempre, bukod sa pag-ihaw, ang gagawin naman namin ngayon ay ipiprito muna namin ang tilapia bago gataan. At syempre, hindi mawawala ang lagi niyang kasama at bagay na gulay sa ating ginataang tilapia ang hindi pechay. Mustasa, ang talino. May sumasagot po. May coaching. Mustasa daw po. Ayan. Ito po ang mustasa na ang pinagkaiba sa pechay ay kulay puti ang stem ng pechay. At ito po ay kulay green din. Ayan, mustasa. Napakasarap nito sa ginataang tilapia. At ayan, ipe-prepare ko muna ang tilapia. Siyempre mga manay, ipinalinis na namin ito sa palengke ng aming bilhin. Kaya huhugasan na lamang namin itong tilapia mo at tilapia ko pala para maging banayad, sariwa, mabango at malinis ang tilapia. Siyempre kailangan nating hugasan ng maayos. Sino ba naman ang gustong kumain ng malansang tilapia, di ba? Huy! At habang inihahanda ko nga itong tilapia mo, ay tilapia ko pala, ay magbibigay tayo ng ilang kaalaman o trivia tungkol sa tilapia. Kung ano nga ba ang health benefits na naibibigay nito sa atin o sa pagkain natin nito. Alam mo bang ang tilapia ay mas mayaman pa sa atin? Oo, mas mayaman pa sa atin pagdating sa vitamin B12 na nakatutulong na mag-produce ng red blood cells. Ito ay mababa sa saturated fats, carbohydrates, calories, and sodium. Pero mayaman naman sa phosphorus. At dahil nga ang tilapia mo o kahit tilapia pa niya ay nutritious, ito ay maaaring maging parte ng iyong healthy and balanced diet. At syempre mataas ito sa protina. Pero paalala lang, lagi munang hugasan ang tilapiyang kakainin. Iba pa rin kapag hindi na ganong kalansa dahil masarap, mabango, banayad at sigurado tayong malinis. At diyan ay tinapik-tapik ko na nga yung tilapia. Syempre, nilagyan kasi natin ng asin at paminta. Para kapag ipinrito na natin ito ay kumapit ang lasa at pagkatapos natin itong iprito ay saka natin ito gagataan. Alam nyo ba kahit magagaling ng magluto o sanay na sa kusina ay minsan ay hindi pa rin makabuo ng pagpiprito ng tilapia dahil hindi natin ito maiwasang dumikit ang balat. At isa nga sa teknik ay kailangan mainit na yung kawali bago natin ilagay ang mantika at kailangan mainit na ang kawali at mantika bago natin ilagay ang tilapia. Yung iba naman kasi pinagprito lang ng tilapia, mas una pang pinainit yung ulo kesa sa kawali at mantika kaya dumidikit ang balat nito sa kawali. Huy! Dahil nga mainipin ka katulad ng paghihintay mo sa forever mo o kaya sa soulmate mo ay kung sino-sino na ang nire-replyan mo sa chat at tinatagpo ay mamadaliin ko na to para hindi ka na mainip. At syempre maging tilapyaman ay kailangan din nating kamustahin at silip-silipin para hindi ito matutong o masunog. O baka naman silip-silipin mo yung tilapia mo dyan ha, kung matututong o masusunog, wala ka naman nilulutong tilapia ngayon. Huy! At ayan, using the same pan nga ay naggisa na ako ng ating aromatics. Uy arte, huy! At diyan ay nilagay ko na nga ang sibuyas, bawang at luya. Ayan, pinagsama-sama ko na para hindi magtampo. Ginamit ko na nga rin yung same kawali natin para lumasa naman yung mismong langis ng tilapia o mantikang tinatawag sa ibang lugar. Ayan, haluin lang natin sila ng sama-sama. Kaysa lagi namang pagtalunan kung alin ang dapat unahin, sibuyas ba o bawang kapag magigisa, ay pagsama-samahin na natin para walang nagseselos. Dahil ayoko ngang pinaghihintay ka, ay ibinuhos ko na ang gustong-gusto ng tilapia, ang gata. Naglagay nga pala ako ng 2 balot ng gata na halu-haluin lamang natin hanggang sa magmantika. Nagdagdag na ako dyan ng 2 takip ng patis. Hindi yung mismong takip ha, yung laman. At ito na ang magbibigay kakaibang pampalasa. Inilagay ko na ang beef cube kahit isda ang ating niluluto. May mga ganun talaga akong mga eksena minsan. At diyan ay binudbud ko na ang aking paborito, ang paminta. At kung mapapansin nyo nga ay medyo generous ako sa paglalagay natin ng paminta.
Kasi nga, masarap yung medyo peppery ang taste. At ayan, dahil nagmamantika na nga ang unang gatang inilagay ko, makalipas ang masasayang alaala at relasyon ninyo ng taong ibinuhos mo ang lahat ay inilagay ko na ang mga piniritong tilapia sa ating gata. Medyo kakaiba nga ito sa way of cooking ng inyong paggagata at makalipas nga ang tamis ng inyong mga pangakong wala namang natupad ay nagdagdag na rin ako ng isang gata. Bali 2 po ang ginamit ko. Maaari nyo ring subukan ang ganitong pagpapamantika sa paggagata sa inyong tilapia. At sigurado namang napakasarap. Sa pagkakataong ngang yan ay naglagay na ako ng siling haba at siling pula. Para naman mas tumapang at kayang-kaya kang panindigan at ipaglaban. At isinunod ko na nga ang napakaraming mustasa na kala ko'y kaunti lamang. Parang yung inimbita mong tropa mo noong birthday mo na ayaw pa sanang pumunta pero pagdating, isang buong basketball team. Charot! Huy! At ayan, ang medyo maluto na nga ang ating mustasa at maabsorb niya ang gata ay nakita naman natin na kumupis na at kasyang-kasya na sa kawali. Maglaan lamang tayo ng ilang sandali para maabsorb ng mustasa yung lasa at yung gata. Ganyan lamang po kadali at kabilis ang proseso. At ito na nga mga manay, luto na ang ating ginataang pinagmantikang pritong tilapia. At dito ay share ko lamang ang aking karanasan. Ayan, kaya nawalan niya ng boses at syempre nag-voice over na lang ako. Halos umulit kami dyan ng pag-shoot ng video na yan dahil hindi na-on ang mic. Or naka-on man, ay hindi namin alam kung maayos ang pagkakakonect kaya ido-double check natin every time tayo ay mag-shoot para naman hindi maging malaking abala sa inyo ang inyong mga kinuhanang videos. At habang gumagawa nga kami ng mga videos at nagpe-prepare ako ay ganito na sila kaatat kumain. Ayan, parang sabik na si There you wifey have it, kumain. our pritong ginataang tilapia na pinagmantika. So ayan, kitang-kita naman natin na nagmamantika ang ating nilutong ginataang tilapia. At makikita natin naman yung process and step by step ay napakabilis lamang. Hindi na natin ipinakita yung ating mga aromatics kung paano natin hiwa-hiwain ng mga rekado. At sa susunod na cooking tutorial, kung namimiss nyo kung paano hiwain ang sibuyas, bawang at ang luya, ay doon ko ipapakita. Ayan, nakita rin natin ang mga rekado at optional lamang po ang tilapia sa ginitaang tilapia. Charot lang. At ayan, isa-shoutout po muna natin ang ating mga bagong kamanay dyan at mga manoy. Buddy Buds Corrales, Lilia Garcia, January de los Santos, Ma'am Mimilin Martinez, Joy V. Bughaw, siyempre si Ma'am Mercedita Olarte. Ayan, yan ang ating mga bagong manay na lagi din nandyan sa atin para ngayon. At doon naman sa mga datihan, maraming salamat po. So, syempre, sinoutout naman natin ang ating mga bagong nakakasama araw-araw sa ating mga videos and comment section. Ayan, thank you so much mga manay. Ako po si Super Kokoy. If you like my videos, please like, comment, and share. At ayan, mga manay, usli na naman ang kwan ay babayo! Isa pa kuya. Hindi talaga kasama kayo. Nag-ano lang ako na isang perfect na direction. Hindi ko pa rin pinupasa. Oo. Mamaya. Okay, play na. At ayan, tawagin naman natin ang aking laging galante, si Babe, si YP, ang isa sa ating pikunin sa mga videos kapag kami ay nagkakaroon ng mga kakimehan na videos. Ayan! Papatikimin natin para naman hindi tayo magbubuhat ng sariling bangko kasi natikman ko na siya sa kusina. Okay. Wow! Sarap po. Yan totoo. At tinatapakan ba kita? Sorry. Sarap. Mustasa. Anong lasa? Nakamusta siya. Pero masarap kung pagkasa niya sa pagkakagyan ko dito sa... Anong lasa? Di ba hindi lumabas yung sinasabi kong masarap? Masarap. Ano? Di ba? Super. Mustasa. Recommended ko. Mustasa. Recommended daw po niya. So, saan ito mabili? Ano? Ulitin ko ang tanong ha. Anong lasa? Anong lasa? Masarap po. Ng pagmamahal ko. At ayan, mga manay, tayo na car, bilis. At ayan, mga manay, usli na naman ang kwan ay babayo!